Ngayon, maraming mga bilyonaryo ang nagkakaroon ng napakaraming obsession. Isama pa dito ang supercars, yelo sa bars, exotic na mga hayop at mga kagamitan. At karaniwan, makikita mo ito sa mga pagmamay-ari ng mga bilyonaryo. Pero kamakailan lamang, tila mayroon silang bagong obsession. Ito ang mga bankers, ang mga nasutuktok ng 1%. Oo mga kaibigan, ang mga nasutuktok na 1% ng mga tao ay nagtatayo ng mga bankers. Halimbawa nito, si Mark Zuckerberg ay nagtatayo ng isang bunker sa Hawaii na nagkakahalaga ng $270 million. Mukhang nagiging isang uri na ito ng status symbol. Pero bakit nga ba kailangan ng mga mayaman na magkaroon ng mga bunkers? Ginugusto ba nilang mabuhay sa gitna ng giyera o marahil sa isa pang pandemya o apocalypse? Mayroon ba silang alam na hindi natin alam? Atin itong pag-usapan at suriin mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ayon sa ulat ng First Post, ang mga bankers ay ipinapatayo ngayon ng mga bilyonaryo na tila baga halos ang karamihan ay ginagawa na ito ngayon. At hindi basta-basta ang pagpapatayo ng bankers na ito. Ang mga pintuan nito ay matibay laban sa mga pagsabog. May sarili itong supply ng pagkain at enerhiya, katulad na lamang ng bunker ni Mark Zuckerberg na may-ari ng Facebook, na ang silong nito ay may sukat na 5,000 na talampakan na matatagpuan sa ilalim ng lupa sa Hawaii, at ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng limpak-limpak na salapi. Kung nais mong mabuhay sa gitna ng apocalypse, ito ang lugar na dapat mong puntahan. Ang bunkers na ito ay tila naging isang paraan para sa mga mayayaman na gamitin ang kanilang sobrang pera. Pero saan nga ba itinatayo ang ibang mga bunkers sa buong mundo? Ang iba ay nasa New Zealand, ang iba ay nasa United States of America. At mayroong isang kumpanya na nagtatayo ng ganito mga klase ng mga silong at mga bahay. Itinatayo nila ang mga bunkers na ito na pwede kang mabuhay at manatili sa loob ng buhay sa loob ng isang linggo. Ngunit ang iba ay naglalakbay pa ng malayo, tulad ng isang proyektong naglalaman ng isang island fortress. Ito ay hindi lamang isang silong, ang buong isla ay parang isang puok na may hindi madaling masusunog na palibot. Sa makatuwid, kung susubukan mong tuntunin ang isla, ito ay mag-aapoy ngunit ligtas ka sa loob ng lupa. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga bunkers na pinapatayo ngayon sa buong mundo. Ngunit bakit nga ba nagtatayo ng mga bunkers ang mga mayayaman? Ano ang kanilang ikinatatakot? Sa nakalipas na 5 taon, nakaya ng mundo ang maraming pagsubok, katulad na lamang ng global na pandemya, 2 digmaan, pagbabago ng klima at marami pang iba. At ngayon, isang potensyal na giyera ang pwedeng pumutok anytime. Ito ang nuclear war. Isang bagay na talaga namang marami sa mga mayayaman ay sobrang natatakot na sila ay matupok sa mundong ito. Katulad ng mga mahihirap na katulad natin, ang mga mayayaman din ay takot mamatay. At isa sa kanilang mga inaakalang magliligtas sa kanila ay ang mga bunkers na ito. At dahil dito, at alam nyo pa, hindi basta-basta rin ang mga bunkers na ito. Meron silang mga rehistradong nurse, koleksyon ng mga gamot, decontamination ng sapatos at medical na kagamitan. Ngunit binabanggit sa propesiya ang isang bagay na hindi talaga maiiwasan na talagang mangyayari sa ating mundo. Binabanggit sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng salibutan ay masusunog at mawawasak. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroon ay mapupugnaw. Kaibigan, ang lahat ng nandito sa lupa
ay mawawasak sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Wala na kahit na mga bunker ang maiiwan sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya baliwala ang mga bagay na ito at baliwala ang pagpapatayo ng mga bilyonaryo ng mga bunkers sa mundo. Dahil ang lahat ng mga ito ay matutupok. Ang tanong ay, paano tayo makakaligtas sa nalalapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos? Dahil ay propesya na ito ay mangyayari at talagang mangyayari, mga kaibigan. Ito ang binabanggit ng banal na kasulatan sa 2 Pedro 3 verse 11. Yaman ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Ano ang pagkatao ang nararapat sa inyo? Kaibigan, binabanggit dito, dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Kaibigan, tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Ipasakop natin ang ating buong buhay sa Kanya dahil ito lamang ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang ating makasalanan na pagkatao ay maghihila sa atin sa impyerno. Ngunit meron tayong tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. 2 Pedro 3 verse 12, hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. Sa araw na iyon, ang langit ay masusunog at mawawasak. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng salibutan ay matutunaw sa matinding init. Verse 13, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Ang katwiran ay nananahan doon. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay naghihintay sa atin. Hinihiling ng ating Panginoong Diyos na tayo ay kumapit sa Kanya. Dahil mayroong naghihintay na bagong sibilisasyon, ang bagong langit at ang bagong lupa na siyang inihanda ng ating Panginoong Diyos para sa mga taong tumanggap ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ay, kaibigan, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay ngayon? Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong pagbibigay sa aming Panginoon ng tunay na kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan kami, Panginoon, na maligtas sa napakasamang mundong ito at makita po namin, Panginoon, ang plano po ninyo para sa bawat isa. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.